Welcome to Marco AU Vlog. Gusto nyo ba pumunta sa Australia pero hindi nyo alam yung process? So ngayon, pag-uusapan natin yung 10 step paano or ano ang proseso sa pagpunta dito sa Australia. Ang unang proseso natin, kailangan mo mag-decide kung saan ka mag-aaral. Sa Sydney ba? Sa Melbourne? Or sa Adelaide? So ako, pinili ko dito sa Sydney. Bakit ko pinili dito sa Sydney? Kasi nandito yung tito ko. Yung tito ko kasi yung tutulong sa akin. Para sa inyo, pwede nyo naman i-google or i-search dito sa Australia kung ano ba yung mga magagandang university. Kung wala man kayong kamag-anak dito, pag-aralan nyo yung lugar o pag-aralan nyo yung school kung saan kayo makakatipid or kung saan kayo masasatisfy na lugar. Hindi lang naman kasi yung pag-aaral yung iniisip natin pag sinabi nating saan ba magandang mag-aral. Siyempre, titignan rin natin yung transportation, kung mura ba yung rent doon, kung mura ba yung pag-aaral doon. Siyempre, as international student dito sa Australia, pwede kang magtrabaho. So, kailangan mo rin i-search kung maganda ba yung opportunity sa lugar na yun. So, sa step 2 naman, kailangan mong pag-isipan kung sang school ka ba. Kailangan mo i-search kung anong school yon, kung ano ba yung major course nila doon sa school na yon. Kailangan mo ring isipin kung anong course na babagay sa'yo. Dapat related sa pinag-aralan mo sa Pilipinas para hindi ka na mahirapan mag-adapt. Kasi ang pag-aaral dito, madaming uri. Meron yung certificate. Kagaya ng kinuha ko, Certificate of Cookery 3 and 4. May diploma ako ng Hospitality and Management. Yung iba naman, magba-bachelor degree sila. And yung iba, nagmamasteral degree sila. So, nakadepende sa'yo. So, kailangan mo i-research yun. So, sa certificate at diploma ko na kinuha as cookery and hospitality management, bali 2 years kong kinuha yon. So, sa 2 years na yon, kinuha ko ng package kasi yung Cookery 3 and 4 and diploma. Para sa akin, nakamura ako. Kesa yun, mag-a-apply ako again and again and again. So, sa course ko, parang pumatak siya ng 24,000. Lahat-lahat na yon in 2 years. Sa mga kaibigan ko na nag-aaral ng bachelor sa masteral degree, umabot sila ng 35 to 50,000 dollar. So, yung step 3, dapat magtanong ka rin do sa school na sinerch mo. Mag-inquire ka kung magkano ba yung babayaran mo sa course na napili mo. Step 4, kailangan mong kompletohin lahat ng requirement ng school. Ano ba nga to yung mga requirement? Ito yung resume mo, yung passport mo, yung birth certificate mo, kung kasal ka na, marriage contract, transcript of record sa school mo dati. Siyempre, may diploma ka rin. So, kailangan yung mga yun. Saka minsan, kailangan rin ng IELTS. Pero nung time ko, hindi ko kinailangan ng IELTS. So, less gastos sa akin. Kailangan ko rin ng Certificate of Employment. Dapat kompleto kayo nun. Yung mga papel nyong ganun, ilagay nyo sa PDF, tapos ilagay nyo sa isang USB, itago nyo para in the future, magagamit nyo. So, pag nakompleto nyo na yung requirement, ipapasa sa school ng agent nyo at inapprove ng school na napili nyo, bali, ang gagawin na, hihingan kayo ng initial payment. Yung initial payment na yun yung bayad nyo sa miscellaneous nyo sa school, kasama na rin yung enrollment nyo. Kasama na dun yung knife ko, yung chef uniform ko, ang dami nang kasama dun. Then, dun sa 3 months na pagpasok ko, kasama na rin dun. So, ayun yung lahat ng initial payment mo. So, nakompleto mo na yung requirement. Nakapagbayad ka na. So, hinihintay mo na lang yung Certificate of Enrollment mo sa school. Isa sa mga requirement para magkabisa ka dito sa Australia. Ang step 5 natin, kailangan nyo ng insurance. Bali, tawag sa kanya OSHC. Overseas Student Health Cover. Yung health cover nyong yun yung pinaka tutulong sa inyo if ever magkasakit ka, pwede ka pumunta sa GP. So, magpapa-check up kayo, ganun. Kasama na sa insurance yun. Sa 2 years kong nag-aral dito, parang nasa 1.3 to 1.5 lang yung presyo nun. Hindi ko na matandaan. Normally, yun lang yung cost niya. Pero, pwede nyo nga i-search
kung saan kayo makakamura. Step 6 naman tayo. Kukumpletohin na natin yung visa requirement. So, ang kailangan, syempre, passport, then PSA, then police clearance, then bank statement. Parang gumawa ng letter yung father ko, saka yung tita ko, na sila yung tutulong sa entire study ko. Sila yung nagbigay ng bank statement nila, then sila din nagbigay nung proof na kaya nila akong isupport. Then after nun, kailangan ko mag-fill up ng immigration form. Step 7, lahat ng requirement mo, ipapasa mo na sa immigration through IMI account. Then sinesend ko lang dun yung mga requirement. Step 8, medical examination na tayo. Kasi isa sa mga requirement yon, dapat healthy kang pupunta sa Australia. After natin i-process yung requirement ng school, after natin i-completohin yung requirement natin sa application dito sa Australia, kailangan naman natin maghintay. Waiting game naman tayo. Usually 14 days yun or mas matagal pa. So yun nga, step 10 na tayo. Kailangan mo na mag-celebrate. Kailangan mo na sabihin sa mga kaibigan mo, matagal-tagal na tayong hindi magkikita. Kailangan mo nang bumili ng ticket. Kailangan mo nang i-prepare yung sarili mo. So kung may tanong pa kayo, pwede nyo ako i-chat, pwede nyo ako i-PM or i-comment nyo lang sa baba kung ano yung tanong nyo. Sasagutin ko yan as long na free ako. If may tanong rin kayo sa GTE, SOP, bali yun yung explanation mo, bakit gusto mo mag-aral sa Australia, pwede ko rin gawing topic yan kung itatanong nyo ba sa susunod na video ko or i-comment nyo sa baba.